Hello, kumusta po mga ka-vlog, mga guys, mga kababayan at caps na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Nobs Vlog. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video, no? Yung personal nating video. Okay. So ngayon po, dahil sa ang ating inaalaga ang aso ay patuloy pa rin ang kahol ng kahol, no? Lakas pa rin tumahol. Siyempre, mag-i-election ngayon. Kaya siguro mataas ang income niya ngayon dahil sa ginagamit siya ng mga politiko, ng mga amo niya o sino man yung mga boss niya. So ngayon guys, topic natin, ipapaalam ko sa inyo kung ano po talaga ang layunin, ugali, pagkatao ni Epifanio Labrador, bakit ginagawa niya yung ganyang uri, no, ng pagbablog, paninira sa kahit sino-sino, na kung sino man ang gusto niyang tirahin, talagang ibubuhos niya yung kakayanan niya sa pagsisinungaling. Mumurahin, lalaitin, alipustain niya yung tao, pagwiwikaan ng hindi makain ng mga pananalita para lamang mabuhay niya yung kanyang content at mabuhay niya yung kanyang programa, di ba? Ngayon, kung ating susundan ang lahat ng mga ginawa niyang video, mga content niya, pabalik-balik lang, ganun lagi yung mga termino niya. So, layunin niya lang, asarin, inisin, no, painitin ang ulo ng mga taong tinutuligsa niya. Dito, nakikita ko yung pagiging low moral ng kanyang ginagawa. Ginawa niyang profession talaga itong pagsasalita dito sa social media, sa YouTube niya, mga content niya. Ginawa niya talagang hanap buhay. Kasi nga po, kung hindi niya gagawin yung mga bagay na yan, ng lahat ng mga paninira, pangangantyaw, pagpapainit sa ulo, pag-aalimura, pagsisinungaling, wala siyang kakainin. Wala siyang ibubuhay sa kanyang pamilya. Yun ang totoo. O ba? Ayan, makikita ninyo. Nung hindi siya pinapansin ng Iglesia ni Cristo, yung mga vlog niya, hindi na kumbaga, hindi na namin pinapansin. Lalo na ako, hindi ko na pinapansin, hindi ko na ginagawa ng mga content siya, no? Doon ako kumukuha sa ibang mga bagong issue. Humina yung kanyang kita. Ngayon, nag-try na naman siya, nag-upload ng panunulig sa Iglesia ni Cristo. Nagkakaroon siya ng mga viewers, no? Nagkakaroon siya ng mga viewers. Pero pag tigilan niya, wala siyang kikitain. Kasi nga, hihina yung kanyang mga viewers. So, ganun siya. Ngayon, ang ginawa niya, talagang balik siya sa Iglesia ni Cristo na tema. Kasi unang-una, ang manunood sa kanya, mayroon talagang mga membro ng Iglesia ni Cristo na manunood sa kanya. Yung bang naiinis na nga, pero nanonood pa rin. Ganon yun siya, no? Ngayon, nung medyo na-busy ako, kasi alam mo naman, alam nyo naman, dami naman tayong mga ginagawa. Hindi lang, itong pagbablog kasi hindi natin profession ito. Kumbaga, pastime lang natin, balibangan lang. Although kumikita tayo dito, pero hindi ito yung talagang ikinabubuhay natin. Hindi katulad ng tao na ito, no? Na pag wala ito, wala yung ginagawa niyang pagsisinungaling, pagmumura, panglalait, pangangantyaw, pag-aalipusta sa kung sinong gusto niyang tirahin, hindi siya kakain. Di ba? Ibig sabihin ko lang, marangal yung hanap buhay ko ng ibang mga vlogger ng mga Iglesia ni Cristo at maging siguro yung ibang mga vlogger. Ito lang talaga ang vlogger na hindi marangal ang hanap buhay. Galing sa masama. Galing sa pagnanakaw. Galing sa pagsisinungaling. Number one talaga yung pagsisinungaling. Yung kumakatha ng mga istorya na kasinungalingan, no, na inimbento lang niya para ipatungkol niya doon sa taong titirahin niya para yung tao na yon masisira. Yon, mapanirang puri. So lahat po ng katangian ng taong ito, ano po, masasabi natin hindi po ito makatao, makajablo. So makajablo po. No? Makajablo itong kasi gusto ko rin sanang magsabi ng mga namo dito, pero siyempre hindi tayo padadala
sa ganitong klase ng tao, di tayo pa-apekto ba? Gawin na lang natin ito siyang kumbaga pastime na nga lang. Siyempre, hindi tayo dapat mainis, hindi tayo dapat magalit, hindi tayo dapat ano yung tawag yan, tatamaan sa lahat ng mga sinasabi nito. Lalo na doon sa mga pinatutungkulan niya, yung mga taong sinisira niya. Wala yon. Ang naapektuhan lang yan, yung mga nanonood sa kanya. Pero ngayon, na-advise ko po, kasi nga po, kung ating ang susuriin uli mula sa simula, na ang taong ito ay nag-social media, na hawakan ng mga politikong mga pulpol, no? Tinuroang natuto siyang manira, natuto siyang magsinungaling, no? Natuto siyang gumawa ng mga masasama dito sa social media para lang kumita. So, hanap buhay nga. Hanap buhay. Sigurado to. Itong mga anak nito, kung may anak nito, pag lumaki ito, gagayahin to siya. Gagayahin ang pagiging sinungaling niya. Gagayahin ang pagiging mapanirang puri niya. Gagawin yung ginagawa niyang gawain ng kasamaan, no? Gawain ng dyablo. Ito yung tunay na dyablo, hindi yung binibintang-bintang niya na, ito sila, mga anak ng demonyo, mga taong demonyo. Ito talaga siya, ang talagang dyablo at demonyo dahil nasa kanyang katangian ang lahat, no, ng katangian ng kasamaan. Siyempre, pag sinabing kasamaan, yun yung demonyo. Isa pa, ang hanap buhay nito, hindi siya, no, hindi trabaho, hindi gawain ng lalaki. Gawain ito ng bakla. Buti pa nga yung bakla eh. Maharap po sa tao, patas kung lumaban. Kung ikumpara natin dito kay Epifanio Labrador, bakla to siya, bayot. Kasi hindi siya makapanindigan sa sarili niya, no? Nagtatago sa anyong ganyan, no? Naka-face mask, hindi niya pinapakita yung totoo niyang pagkatao kasi nga bakla. Kumbaga, kung sa lalaki pa siguro putyong ba, hindi pa tuli. Hindi yan tuli. Walang kredibilidad na humarap ng harapan sa mga tao. Di ba? Ang trabaho niya ay gawain ng isang traidor. Yun. Yung traidor kasi, titirahin niya yung kalaban niya nang walang kalaban-laban. Hindi patas magtrabaho. Patalikod ba? Di ba? Kasi nandun lang isa sa room niya. Nandun siya sa isang lugar. Dito lang siya magbibideo. Titira lang siya ng titira. Pero ayaw niyang umarap ng harapan. Kasi nga, wala siyang kaya. Takot siya. Duwag yan siya. Takot yan siya. Gusto niya titira patalikod. Di ba? Mananakot. Pakita niya lang yung mga video niya, karatista ko no, may mga baril daw ko no siya, pananakot, kumbaga psychological siya ba, na pananakot, no? Ganun yan siya. So sa mga tao namang nanonood sa kanya, ingat kayo kay Labrador, kung tapang na tao yan, tinan mo, pumapatay pala yan, may ganito pala yan, karatista pala yan, kaya mo bang harapin yan siya pag nandyan na, yung talagang magkaharap kayo? Ganun mga sinasabi ng mga viewers, ng mga nagko-comment. Wala akong nakitang Superman. Walang taong siya mambuhay. Wala. Takot yan. Kaya nga nagtatago dahil sa takot eh. Di ba? Ang trabaho lang kasi niya, traidor. Kasi nga, unang-una, kumbaga, ang ama niyan, dyablo no? Demonyo. Kasi nagsisinungaling, tutungayaw, mapanirang puri, magnanakaw, no? Nananakot, halos lahat na, no? Kasinungalingan, abot sagad hanggang buto, magsinungaling yan. Aalamin niya ang buhay ng taong sisirain niya. Kukuha ng mag-search yan, Google, tatanong-tanong sa mga tao, tatanong dun sa inuman, sa mga tubaan, no? Ganun yan siya, sa mga kanto-kanto, kung sino yung taong galit doon sa gusto niyang tirahin, yun ang kukunan niya ng impormasyon. Abay, natural. Ang sasabihin nun, kasamaan din dun, di ba? Kung ano yung hindi maganda dun, sasabihin sa kanya yung mga narinig niya rin sa ibang tao na kasiraan noon.
Kaya ito siya, mahilig mangungkat ng mga bagay na nakaraan na. Pagkatapos, pagdugtong-dugtongin niya yan siya. Katulad dito, itong huling bagong video niya, no? Yung pagpatay kay Percy Lapid, yung ano tawag pa dyan? Yung tungkol kay Bantag, no? Pinagdugtong-dugtong niya ba? Dugtong. Gagawa niya sa between ng dugtungan na yun, gagawa niya ng script yun. Napakaganda, napakahusay. Ganun kasi ang demonyo, napakahusay, manlinlang ng tao. Dadalhin niya sa parang magandang salita, gagawin niyang totoo yung mga kasinungalingan para yung mga tagapakinig, tagapanood niya, yung mga sumusubaybay sa kanya, mauto niya, maniniwala. So yun naman ang tuloy-tuloy na nanonood sa kanya, no? Nakasubscribe sa kanya, interesting sa kanila. Ito, pakinggan na naman natin itong sinasabi ni Epifanio Labrador. O, di ba? Kaya kung ako sa inyo, yung mga nanonood, pag nanood kayo dito kay Epifanio Labrador, gano'n nyo lang, scroll ninyo. Gano'n, no? Kasi, pabalik-balik lang mga sinasabi niyan. Ang layunin lang yan, asarin inisin talaga yung taong gusto niyang tirahin. Ito namang mga, kung totoo may mga politiko, may mga amo ito siya, na ginagamit itong si Epifanio Labrador. Hoy, makinig po kayo, no? Makinig kayo sa akin. Tandaan niyo itong sasabihin ko. Kapag ginagamit niyo si Epifanio Labrador, lalo na ngayong darating na halalan, pamumulitika, pangangampanya, at si Epifanio Labrador ang gagawin ninyong tagapagsalita ninyo dito sa social media para gawin ninyong paninira doon sa mga kalaban ninyo, lalo kayong masisira. Totoo yan. Oo. Kasi wala nang kredibilidad ang tao na ito. No? Wala nang kredibilidad tong asong ulol na to, tong asong Labrador na to, para papaniwalain niya yung mga tao manunood niya. Wala na. Ngayon, imbis na babango kayo doon sa mga tao, no? Masisira kayo. Bakit? Sumusuporta kayo sa taong sinungaling, magnanakaw, butangiro, mapanirang puri, no? Mapanglait. Ibig ko lang pong sabihin, dahil si Epifanio Labrador, ang ginagamit ninyong tagapagsalita ninyo para manira doon sa mga kalaban ninyo, para tuligsain yung mga katunggali ninyo sa pamumulitika, kayo na mismo ang nasisira. Hindi yung nasisira yung tinutuligsa ni Epifanio Labrador. Kayo na gumagamit kay Epifanio Labrador, kayo ang nasisira lalo sa mata ng mga tao. Kayo ang bumabaho. Yung mga tinitira ni Epifanio Labrador, naaawa na lang ang mga tao doon sa kung sino yung mga pinapatira ninyo, na pinapasiraan ninyo. Kasi po, mali po yung tao na ginamit ninyo. Ang ginamit niyo si Epifanio Labrador na wala ng kredibilidad, na alam na ng sambayan ng Pilipino na ang mga lumalabas sa bunganga niya, imbentong kasinungalingan, no? Nagmumura sa mga tao, gumagawa-gawa ng kwento, gumagawa-gawa ng istorya para lamang sa ikipagtatagumpay niya na siraan yung taong gusto niyang sisiraan. Kumbaga, pera-pera lang siya. Diba? Pagdating ng panahon na kayo ay hindi manalo, no? Babaliktad yan, kayo na naman ang sisiraan yan, babaliktad yan, doon naman yung kakampi doon sa mga taong sinisiraan ninyo na nanalo. Yan ang totoo. Tandaan po ninyo yan. Kaya kung ako sa inyo, alisin nyo na po yung suporta sa kanya, burahin nyo siya sa isipan ninyo para mapatunayan niya sa sarili niya na wala siyang kwentang tao. Wala siyang naiaambag para kayo ay manalo sa eleksyon na ito. Wala po. Totoo po yan. Ilang porsyento, ilang tao, no, ang galit sa taong ito. Sino lang kakampi niya na sinasabi niya? Yung mga viewers niya lang. Yung viewers niya, nanonood lang yun, ginagawa lang libangan yun. Kaya sabi ko rin dito sa mga viewers ni Epifanio Labrador, huwag kayong pumayag na
papaniwalain niya yung isipan ninyo sa mga ginagawa niyang kasinungalingan. O ba? Payag ba kayo na yung pagsisinungaling niya papasok sa isipan ninyo? Paniniwalaan ninyo? Siyempre, hindi. Matatalino tayo mga tao. Alamin natin yung takbo ng istorya, ng takbo ng buhay niya, kung paano niya ginagamit yung pagsisinungaling na di baling ibenta niya ang kaluluwa niya kay Satanas para lang kumita siya kasi wala siyang makain. Wala kasi sa ibang mapapasukang trabaho. Walang tatanggap sa kanya, walang magtitiwala sa kanya. Dahil nga sa ganyang uri ng pagkatao niya, napakasama niyang tao. Diba? Totoo yan. Kita ninyo? Doon kayo hihingi ng tulong? Ganyang uri ng tao, ganyang uri ng vlogger ang hihingian nyo ng tulong? Diba? May binabanggit siya na pangalan. Sinong binabanggit niya pangalan? PBBM, Speaker Romualdez. Tingnan nyo ngayon nangyari sa PBBM at saka Speaker Romualdez. Ginawaan ngayon ng video movie si Romualdez na buhaya. Kinakain niya yung pera. Bundat na yung tiyan. Ayaw pang tumigil sa pagkain. Kung mapapanood din nyo yun, yung video na yun, actually, yun eh. Nahiya ako dun sa video na yun. Yung gumawa ng video na yun, napakaganda ng ginawa niyang video. Talagang ang ganda ng effect. Perfect ba? Gumawa siya ng isang karakter. Kumbaga, di ba, may Superman, may Batman, may Spider-Man. Yun naman, may ginawa siyang ganong isang karakter, no? Isang tawag dyan. So, ngayon, matatanim sa utak ng mga tao ngayon na nanonood doon sa video na gano'n si Martin Romualdez. Oh. In-upload ko ngayon, na-download ko yun eh. Gusto ko sanang i-play dito sa channel ko, pero nahiya ako doon sa speaker. No? Kahit alam nyo kasi, sa mundo ng pamumulitika, walang personalan. No? Ay, hindi naman tayo politiko eh. Wala naman akong kinakampihan eh. No? Mapa-administrasyon o PRRD. Kasi kung sino yung manalo sa kanila, papasakop ako. Ang Iglesia ni Cristo, pag sino yung manalo sa kanila, sino yung nasa gobyerno, papasakop. Nagkakaroon lang ng comment, suggestion, tayo na sambayan ng Pilipino. Diba? Meron tayong kinocontribute na mga suggestion, no? Mga panukala na nasa isipan lang natin, komento, no? Opinion, ganun yan siya. So, ganun din ang mga Iglesia ni Cristo kasi Pilipino rin naman eh. Tao rin naman ang mga Iglesia ni Cristo, Pilipino rin naman. Sakop din ng pamumuno, no? Ng administrasyon, ng sino man ang nakaupo dyan. Ganun lang yan siya. Kaso, meron taong ganito kasi kay Epifanio Labrador na ginagamit ng mga politiko na gustong sirain yung kapwa nila, politiko, kalaban kaya nila, ganun siya, di ba? So, anong nangyari ngayon? Dahil sa kakagamit ninyo dito kay Epifanio Labrador, di sumama ngayon, lalo kayo, imbes na babango kayo, siniraan na kayo. Di ba? Kayo, nasira na tuloy kayo. Kasi, gustong-gusto niyo yung ginagawa ng style ni Epifanio Labrador. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, tanggalin nyo na yung suporta dyan, palitan ninyo yan siya. Palitan ninyo yung tao na yan. Wala na yan. Wala nang maniniwala dyan. Lalong masisira. Lalong walang bubuto sa inyo. Bagyang si Epifanio Labrador pa rin ang gagamitin ninyo dito ngayon sa pangangampanya ninyo. Sayang lang pera ang ibabayad nyo kung totoong nagbabayad kayo. Di po ba? Ganyan yan. Okay, sorry lang, Epifanio Labrador. Gusto mo kasi ng ganyang usapan eh, di ba? So, sa totoo lang ang sinasabi ko. Sa iyo naman, puro kasinungalingan sinasabi mo. So, wa-epek yan sa amin. Pero itong sa akin, totoo itong sinasabi ko. Okay? So, inuulit ko po, doon sa mga sumusuporta dito, kay Epifanio Labrador, kawawa lang po kayo. Lalo na yung mga politiko na nagpapagamit dito. Wala pong kredibilidad ang tao na to. Imbis na babango kayo sa sambayan ng Pilipino, lalo kayong masisira.
lalo kayong mangangamoy burak, mangangamoy tae kayo sa mata ng publiko. Kasi itong klaseng vlogger ang ginagamit ninyo. Di po ba? Traidor na, magnanakaw pa, ano pa, no? Mapanirang puri, sinungaling higit sa lahat. Pagdating ng panahon, pag may nanalo, halimbawa natalo yung mga manok nito pagdating ng panahon at doon yan, babaliktad yan. Babaliktad yung naman yan kasi hanap buhay po niya ito eh. Hanap buhay po niya ito. Dito niya kinukuha yung pinapakain niya sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa asawa niya. Dito niya kinukuha yung pampapaaral sa mga anak niya. Hindi niya alam na ang tamang o ang number one na magtuturo dapat sa mga anak na nag-aaral o sa kanyang asawa na nasa kanyang tahanan, siya na padre di pamilya ang tinuturo, tama. Pero ito kasi, hindi ipinapakita niya na yung pinagkukunan nila ng pangkabuhayan, pangkain nila dito sa masamang pamamaraan. Pagsisinungaling, paninira ng kapwa, diba? Panglalait, mumurahin niya ang tao sa public, diba? Ang alam nito kasi napakagaling ng kanyang katangian. Pag sabi nga niya, alam niyo naman, pag si Pipanyo ang bumirada, walang preno ito eh. Diba? Wala na yung lalabas sa bunganga niya, kundi pag mumura, lalaitin, gano'n. Sasalita ng konti, mumurahin, lalaitin, alipustain, gano'n na naman ang gagawin niya. Ang mga mali, ang mga hindi totoo, gagawin niyang totoo. Gano'n niya siya. Parang katulad nga doon sa paglinlang ng demonyo kay Eva at Adan. Naturuan na yung mga tao na yan, alam nila kung ano yung tama at mali. Subalit nandyan ang ahas na diablo na katulad ni Epipanyo Labrador, no? Na susulsulan, yung dalawang mag-asawa, sinulsulan, sinabi na, maniwala kayo dyan, hindi nyo ba alam na ganito, ganito? Pag kumain kayo niyan, ay ganito, ganito. Sinabi niya, hindi mamamatay pag kumain ng mansanas o prutas na yon. Tama nga, nung kumain, hindi namatay. Hindi namatay kasi bubo yung diablo, bubo yung satanas. Nagturo siya ng sarili niyang kalooban. Yung nandun lang sa utak ng satanas na yun lang ang itinuro niya doon. Abot lang ng utak niya ba? Hindi niya alam ang ibig sabihin nung sinabi ng Diyos na pag kumain sila niya, mamamatay sila. Ngayon, nung kumain, si Eva, binigyan din si Adan kumain. Hindi sila namatay, di ba? Di sabi ni Satanas, kita nyo? Di tama ako, magsisinungaling yung Diyos na nagturo sa inyo. Kasi yun lang ang abot ng utak ni Satanas, ng demonyo. Parang ganyan kay Labrador, ganyan lang abot ng utak niyan. Walang gagawin kasing mabuti yan. Hindi niya alam yung katotohanan, wala siyang alam sa katwiran, wala siyang alam sa katotohanan. Ang gusto niya lang yan, makapanglinlang, magawa yung gusto niya, di ba? Mahagampanan niya ang tungkulin niya, no? Na manira ng tao, magsinungaling, dalhin niya yung tao sa kasamaan para lang magtagumpay siya. Ganun ang purpose ni Satanas. O ngayon, totoo bang nung kumain si Adan at si Eva, totoo bang walang kamatayang nangyari? Di ba namatay si Eva at saka si Adan? Nasaan na sila ngayon kung di sila namatay? Di ba? Yun sana ang gustong ipahiwatig ng Panginoong Diyos doon na huwag silang kumain. Kasi ang tao sana, wala sanang kamatayan. Di ba? Pag kumain kayo niyan, mamamatay kayo, ang sabi ng Diyos eh. Ngayon, kumain sila, di namatay sila, wala na sila. Kung di sila kumain sana hanggang ngayon, buhay pa. Diba? Dumami man tayo mga tao, wala sana tayong kamatayan. Ganon, diba? So, yun din ang naging dahilan kung bakit merong pagtubos na ginawa ang Diyos sa sumpang iyon, no? Sa sumpang iyon, so merong ginawa ang Diyos na pagtubos na naman sa mga tao. Kaya nandyan siya, ang ating Panginoong Jesucristo, para ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan na naman. Kailangan masakop ka sa gawing pagtubos ng Panginoong Jesucristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipanumbalik ng Diyos yung kanyang pangako sa tao.
dahil sa pag-ibig niya sa tao. Kaya si Jesucristo, simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Ganun yun. So, hindi alam ni Epifanio yan. Kasi alam niyan dito, nabuhay yan dito sa mundo, Satanas ang tatay niya. Diba? Yung ginagawa niya, hanap buhay niya. Traidor na, sinungaling na, kawatan pa, mapanirang puri pa, tuturuan niya yung mga viewers niya, yung mga manunood niya ng puro kasamaan, kasinungalingan ang ituturo. Nagawin niyang totoo yung mga bagay na hindi totoo, pipilitin niya ituturo dito sa mga manunood niya. Wala ito siyang kaalam-alam, nagsasalita lang siya ng mga bagay na iniimbento lang niya. Tapos dadagdagan niya, adliban niya ng mga kung ano lang ang abot ng utak niya na hindi niya alam. Doon nakikita ng mga nanonood sa kanya kung anong uring tao siya. Ganun po yan siya. So, di po ba? So, ulit po sa mga sumusuporta sa kanya o doon sa mga politiko na gumagamit sa taong ito, iwanan nyo na po ito siya. Wala pong mangyayari sa inyo. Imbis na babango kayo sa publiko, masisira kayo dahil sa kasiraan din ng taong ito. O taong walang kwenta, magnanakaw na, no? Kriminal pa. O, di ba? Mamamatay tao. 40 na daw napatay niya eh. Ika-50 daw yun, sino yun? Tibes? O, pero yun siya. Babantaan ang mga iglesia ni Kristo na pag siya daw ang lugalit, ganito, ganyan. Patraidor kung tumira. Ganon yan siya. Patraidor kung tumira. Yung tao kasing traidor, patalikod pag bumabanat. Po ba? Okay, so hanggang dyan muna. Sundan niyo pa po yung iba ko pang video kasi meron pa akong ibubulgar na ibang ugali ng taong ito, no? Itong Epifanio Labrador. So ito po, Nobs Vlogs, kakampihin ninyo sa katwiran. Okay? Salamat po.